Ay, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo tigit sa ating Panginoon. Andito po kami ngayon sa kapilya. Siguro, ang audience po natin ngayon ay 4 na milyon, no? Kasi 4 kami rito. Yung 3,999,996 ay nakikinig at nanonood ngayon. Amen po ba? Kaya marami po tayo ngayong audience ngayon. At purihin ang Diyos sapagkat mabuti ang Diyos, binigyan ako ng pribilehyo muli na makapagsalita o makapag-mensahe ng kanyang mga salita. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ginagamit ako sa iglesyang ito upang sa aking pananampalataya ay lalong tumibay o lumago ako sa aking pananampalataya. Itong buwan na ngayon ay ang ating tema is lost and found. Kaya nga sa buong buwan na ito, lahat ng speaker ay ang tema ay lost and found. Makibukas po kayo sa akin sa Luke chapter 15, verse 1 to 7. Luke chapter 15, verse 1 to 7. Ito po yung sinasabing lost sheep. Sabi diyan sa verse 1, "Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, 'This man welcomes sinners and eats with them.' Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders." Verse 6, sabi po rin, "Goes home, then he calls his friends and neighbors together and says, 'Rejoice with me, I have found my lost sheep.' I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent." Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o dakilang Ama, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Bagamat may pandemya ngayon, ito kami, O Diyos, sa inyo pong harapan, nakikinig ng inyo pong mga salita sa pagpapatibay ng aming pananampalataya, O dakilang Ama, sa inyo. Samahan niyo po kami, O dakilang Ama, sa mensaheng ito na lost and found, Panginoon, na patuloy na magrema sa amin ng inyo pong mga salita. Dalangin ko po, O Diyos, na inyo pong Santong Espiritu ang siyang patuloy na magpaunawa, magturo sa amin ng nilalaman ng inyo pong mga salitang ito. At ito po, Diyos, ay makapangyari sa aming buhay, tumingo sa aming puso, at maging kagamit-gamit sa aming buhay sa pang-araw-araw, O dakilang Ama. Sa inyo ko na po, Diyos, pinagkakatiwala ang bawat sandaling lilipas na kung saan, O Diyos, sa aming kalagitnaan, O Diyos, ay kayo lang ang aming naluluwalhati, napaparangalan, na itataas, at na itatanghal po namin sa aming buhay. Muli, Ama, sa inyo ko na po, Diyos, pinagkakatiwala ang lahat. Sa tanging pangalan po lamang po ni Jesucristo. Amen. 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 Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay lost and found. Yung isa, driven by the world. Yung isa naman, driven by God's Word. Naranasan niyo na ba sa inyong buhay na minsan ay maligaw kayo? Ako, naranasan ko po yan nung siguro grade 3 ako o mga 9 o 10 years old ako noon. Alam nyo, doon kasi sa Maynila, doon sa amin sa San Miguel, malapit po kami sa may Malacanang. Ang pinapasukan ko pong school, yung elementary school, ay sa Quiapo pa. Doon sa Quiapo siguro mga 3 kilometers ang nilalakad namin bago kami makapunta sa aming school doon sa Mabini Elementary School sa Quiapo.
At nung minsan ay niyaya ko ng aking kaklase sa kadahilan ng gusto ko lang makita yung bahay nila. Kasi naging kaibigan ko na itong kaklase kong ito. Mga 9 or 10 years old kami. At nung kauwian na namin ay niyaya niya ako papunta sa kanila. Ang bahay nila nasa Sampaloc pa eh. Nasa Sampaloc sila. Lakad kami hanggang sa kanila. At nung nakarating na kami sa kanila ay doon pumasok lang ako sa kanila at umuwi na rin. Para bang tiningnan ko lang kanilang tahanan. Pero sa pag-uwi ko, ay hindi ko na alam ang aking daraanan kung saan ba ako pupunta. Saan ba itong lugar na ito? Kasi hindi ko talaga kabisado. Ang alam ko lang, doon sa San Miguel hanggang Quiapo, yung papasok ako at pauwi ng aming tahanan at ng aming eskwela. At doon ay umiyak na lang ako. Umiyak na lang ako at may nakakita sa akin isang tao. Sinabi ng isang mama, sabi sa akin, "Ba't ka umiiyak?" Naligaw po ako, sabi ko gano'n. Hindi ko po alam kung saan po yung patungo sa aming eskwela. Sumama lang ako sa aking kaeskwela, pero hindi ko na po alam papuntang school po namin. Saan ka ba nag-aaral? Sabi niya gano'n. Doon po sa Mabini Elementary School, doon po sa banda sa May Quiapo. At ayon, habang naglalakad kami ay akay-akay niya ako. Sa pag-akay niya yon, ay nakarating kami doon sa aming school, doon sa kanto lang, dahil hindi na ako pwede pumasok, dahil labasan na po namin ng mga oras na yan. At ang sabi ng mama, "Alam mo na ba, pauwi sa inyo?" Sabi ko, "Opo, alam ko na po." At doon hindi na ako nagpasalamat kasi nakalimutan ko na magpasalamat dahil sa bata pa ako na tumahan ako, tuwan-tuwa ako sapagkat nakarating ako doon sa school namin at nakauwi na rin papunta sa bahay po namin. Ganon yung naligaw na isang bata na walang alam, na hindi alam kung saan patutungo. Ganon din naman yung pag-uusapan po natin ngayon, itong lost and found, na minsan sa ating buhay ay naakay tayo ng isang tao patungo doon sa kay Jesucristo na iyon ay nagsisi tayo sa ating kasalanan at tinanggap natin siya bilang Panginoon po natin at tagapagligtas. Na dati po tayong mga lost o mga naligaw o nawala, pero ngayon ay natagpuan na po tayo. Ito po yung lost, sinasabi. Yung driven by the world. Sabi nga dito sa verse 1 and 2, sabi po dyan, "Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus." Verse 1. Sabi sa verse 2 naman, "But the Pharisees and the teachers of the law muttered, 'This man welcomes sinners and eats with them." Pero kung papansinin po natin dito, yung grupo ng mga sinners at mga tax collectors dito, kasama ng mga Pharisees at ng mga teachers of the law, is mga sinners din naman. Kasi sabi nga sa Romans 3:23, di ba? "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ang lahat ay nagkasala. Walang sino mang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, kung papansinin natin yung mga taong ito, nang inakala nila, sabi nga yung teachers of the law at yung mga Pharisees, ang inaakala nila sa buhay po nila ay mga righteous po sila. Pero, "For all have sinned," sabi doon, "and fall short of the glory of God." Amen po ba? Lahat po tayo ay nagkasala. Walang sino man nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila yung mga taong mandaraya, sinungaling, mamamatay tao, magnanakaw, self-righteous, judgmental, mapagmataas, at marami pang iba. Ganon yung mga sinners. Sila yung masasabi natin lost because of sin. Amen po ba? Kaya nga, itong lost ay ginawan ko po ng acronym. Ito yung lost, sabi nga, driven by the world. Lost, L stand for living in the world without God. Ito yung mga lost, living in the world without God.
Makibukas po kayo sa akin sa 1 John, chapter 2, verse 15 to 16. 1 John, chapter 2, verse 15 to 16. Ito po yung living in the world without God. Sabi po dyan, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. Tingnan po natin isang verse sa Ephesians. Tingnan po natin doon sa Ephesians chapter 2, verse 12. Tingnan po natin yung mga lost, sinasabi. Remember, sabi niya, that at that time you were separate from God, from Christ, excluded from citizenship of Israel and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Kung titingnan po natin dito, no, yung mga taong walang Diyos ay wala ng hope, wala ng pag-asa. Para bang yung mga tao ngayon na kinakausap mo, nakakasalamuha mo sa labas, o mga kapitbahay mo, kaibigan mo, kung wala palang Kristo, sa kanilang puso ay parang umusbong lang ba sila? Para bang kabuti na umusbong na minsan ay mawawala rin, mamamatay. Ganon din naman para silang mga bulaklak na makikita mo yung kagandahan pero malalanta at mawawala rin naman. Ganon yung buhay na dito sa mundo. Kung wala kang Kristo, ay ikaw ay namumuhay na walang Diyos. Amen po ba? Kaya nga, pasalamat tayo sa Diyos sapagkat merong umakay sa atin na dati tayong mga lost, ay dinala tayo sa Panginoong Jesucristo, nagsisi at nanampalataya sa Kanya. Ito yung sinasabing living in the world without God, yung mga makasalanan na hindi alam kung saan patutungo, hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung ano yung kinabukasan nila. Stand for opponent of God. Ito yung lost. L, stand for living in the world without God. O, stand for opponent of God or enemies of God. James chapter 4, verse 4. Tingnan po natin sa James chapter 4, verse 4. You adulterous people o yung mga hindi tapat na tao, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Kaya nga, yung mga taong wala kay Kristo, walang Kristo sa kanilang puso, ay sila pala yung mga kaaway ng Diyos. Sila pala yung mga enemies of God na sinasabi. Nakatulad din naman tayo noon na wala tayong Kristo. Ay, ang akala natin ay meron tayong Diyos. Pero pagka wala ka palang Kristo sa puso mo na ikaw isang lost na sinasabi, ay kaaway ka ng Diyos. Sila yung kaibigan ng mundo na hindi tapat sa Diyos, na sa kanila, dito na ako mamamatay, dito na ako sa kinatatayuan ko, na para bang masasabi natin ang taong mga ito ay wala ng pag-asa sa buhay. Na para bang wala na silang kinabukasan, na hindi na nila alam yung mangyayari sa kanilang buhay, na hindi nila alam kung meron bang eternal life o meron bang life after death. Ayun yung hindi nila pinaghahandaan ng mga taong ito. Sa kanila, okay na sa kanila yung mamuhay dito sa mundo. Pero hindi nila alam, sa kanilang katatayuan, ay kaaway nila ng ating Diyos. Letter S, the lost. Sila yung mga so-called righteous. Sila yung mga so-called righteous. Sa Luke chapter 15, balik po tayo roon. Luke chapter 15, verse 2. Sila yung mga lost. Sabi rito, but the Pharisees and the teachers of the law martyred this man. Sila yung mga so-called righteous.
But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Kung papansinin natin, no, itong mga Pharisees and teachers of the law, ito sila yung mga nangangaral ng law of God ngayon, ng law ni Moses noon. Pero kung papansinin natin sila rito, hindi sila nakikisalamuha sa mga makasalanan. Na parang ang tingin ba nila sa kanilang buhay, sa kanilang sarili, ay sila yung mga banal. Sila yung mga righteous. Pero kung papansinin natin, binasa natin kanina sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Kung wala pa ka talagang Kristo sa puso mo, ay masasabi natin lost ka. Na sinasabi nga ng iba, pagka nag-evangelize tayo, o nagsishare tayo ng Word of God, pagka tinanong natin sa kanila, saan ba patutungo ang iyong kaluluwa pagka nawala ka na rito sa mundo, pagka namatay ka na? Ang sasabihin nila ay, siyempre sa langit. Ganun yung iba. Pagka sinabi nila, pagka nawala ka na rito sa mundo, saan pupunta ang kaluluwa mo? Yung iba sinasabi, siyempre sa langit. Oo naman, sa langit ako. Pero kung tatanungin mo sila, na bakit? Ba't mo masasabing sa langit ang punta ng kaluluwa mo? Ang sasabihin nila sa iyo, mabait naman akong tao. Nagsisimba naman ako. Nananalangin nga ako eh. Ganun na palagi nilang sinasabi. Pero kung papansinin natin, akala nila sila yung mga righteous person. Na tumutulong naman ako sa kapwa. Nangakala nila, sa kabutihan nilang ginagawang iyon, ay okay na sa Diyos yun. Pero sinasabi dito, sinasabi rito ay sila yung mga so-called righteous. Amen? Eh, sila yung mga lost na sinasabi rin. Nasa araw-araw na kanilang buhay na hindi nila inaakala na merong Diyos na nagmamahal, merong Diyos na naghihintay sa kanilang pagbabalik o sa kanilang buhay na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Pang-apat yung T. Sabi diyan, L-O-S-T. Sa T tayo. Sabi diyan, traded God for created things. Baka sinabing traded God for created things. Na pinagpalit nila ang Diyos sa mga nakikita rito sa mundo at yun yung sinamba nila o sinasamba nila. Tingnan po natin sa Romans chapter 1 verse 21 to 22. Na ipinagpalit nila yung Diyos na naglalang sa kanila sa mga bagay rito sa mundo na ginawa nilang Diyos. For although they knew God, sabi diyan, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him. But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools. Verse 23 kaya. And exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal man and birds and animals and reptiles. Therefore, God gave them over the sinful desires of their hearts, the sexual impurity, the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth for God. They exchanged the truth of God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Ito sinasabi ng traded God for created things na ipinagpalit nila ang Diyos sa mga bagay dito sa mundo na inanyuan nila at ginawa na nilang Diyos, sinamba at pinupuri pa at doon niluluhuran, pinapanalanginan yung mga ginawa nilang mga rebulto. Bukas po kayo sa Isaiah chapter 44. Tingnan po natin yung linaw doon. Maganda kasi sa Tagalog. Sa Tagalog, maganda. Tingnan po natin Isaiah chapter 44 verse 15 to 20. Ito po yung sinasabi diyan. Basahin ko po sa Tagalog. Isaiah chapter 44 verse 13 to 20. Sabi diyan, ang karpintero naman ay sumusukat ng kaputol na kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyo
Pagkatapos, uukit siya ng magandang larawan ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga gamit para ilagay sa isang templo. At para may magamit siyang kahoy, pumuputol siya ng sedro, insina, cypress na kanyang itinatanim sa kagubatan. Nagtanim siya ng puno ng abeto at sa kadidilig ng ulan ay tumubo ito. Verse 15. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagamit niyang panggatong para pampainit at panluto ng pagkain. At ang ibang piraso ng kahoy ginagawa niyang rebulto. Naninuluhuran, tingnan niyo, naninuluhuran at sinasamba. Ang ibang piraso naman ay pinanggagatong niya at sa baga ito ay nag-iihaw siya ng karne. Pagkatapos ay kumakain siya at nabubusog. Nagpapainit din siya sa apoy at sinasabi niya, ang sarap ng init. At ang ibang piraso ay ginagawa niyang rebulto at sa rebultong ito'y nanalangin siya ng ganito, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Tingnan niyo, ginawa na niyang Diyos yung rebultong ito na siya rin ang gumawa. Hindi alam na sa verse 18, hindi alam at hindi nauunawaan ng mga taong ito ang kanilang ginagawa. Tinakpan ang mga mata nila kaya hindi sila makakita. Tinakpan din nila ang kanilang mga isip kaya hindi sila makaunawa. Walang nakakaisip na magsabi ang kaputol ng kahoy ay pinagluluto ko ng kanin, ipinangiihaw, ito ang natirang kahoy. Sasabihin ko ba ang isang pirasong kahoy? Ito hindi nila natanong sa kanilang sarili. Ang mga gumagawa nito ay parang kumain ng abo. Ang hangal niyang pag-iisip ang nagligaw sa kanya at hindi niya maililigtas ang kanyang sarili. At hindi siya papayag na ang rebultong nasa kanya ay hindi Diyos. Ginawa na niyang Diyos yung rebultong kanyang ginawa, na hindi siya papayag na hindi ito Diyos. Kaya para bang sabi nila, ipaglalaban nila na Diyos nila ito. Pero sa katotoo lang, sila yung mga traded God for created things. Ang Diyos, na gumawa sila sa sarili ng Diyos. Kasuklam-suklam ang mga ganitong tao. Kung papansinin natin, dati rin naman tayo mga ganitong tao. Amen po ba? Tayo sinasabing lost. Dati rin naman tayong mga, sa akin bilang katoliko ako noon, ay nagpapasan pa nga ako sa Quiapo. Pumapasan pa nga ako ng Nazareno noon, nung bata pa ako. Pero, nung nakakilala ako sa Panginoon, hindi pala dapat na sinasamba, hindi dapat na binibigyan ng pansin yung mga ganitong bagay sapagkat they traded God for created things na hindi nila alam na ito pala ay kasuklam-suklam sa ating Diyos. Amen po ba? Kung papansinin natin yung mga lost, ang mga ganyang mga tao dati. Isa rin tayo sa walang Diyos. Isa rin tayo na sinasabi na nagpapatakbo sa ating buhay ay ang mundo lamang na nakikita natin. Lust of the eyes, lust of the flesh. Ayun yung nagpapatakbo ng buhay natin. Pero nung makilala natin ang Panginoong Hesukristo, nag-iba na tayo. Amen? Ito na yung found, driven by God's Word. Sila yung mga taong nakakilala sa Panginoong Hesukristo, nagsisi sa kanilang kasalanan at nanampalataya. Tingnan po natin sa Luke chapter 15. Balik po tayo roon. Luke chapter 15 verse 5 to 7. Tingnan po natin. Luke chapter 15 verse 5 to 7. And when he finds it, Peter says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents, persons who do not need to repent. Yung found, start with letter F, sabi niya. Meaning, found grace in the eyes of God through faith. Found grace in the eyes of God through faith.
Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Ito yung mga nakakilala na sa Panginoon. Tayo yon na sinasabi na inalis na tayo ron sa kabunduhan, dinala na tayo sa presensya ng ating Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. For it is by grace you have been saved through faith. And this that by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ito na yung sinasabing natagpuan na tayo ng ating Panginoon Jesucristo by grace, sa biyaya. Wala pa tayong ginawa, kundi sa biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas through faith. Sa totoo lang naman, ay wala naman talaga tayong pananampalataya. Ang Diyos pa rin nagbigay sa atin ng pananampalataya. Through faith talaga, by grace, through faith, na hindi talaga wala man lang tayong ambag sa sinasabing kaligtasan o yung buhay na walang hanggan, kundi ito ay ginawa talaga ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo para tayo mga ligtas, tayo mga nagsisi, naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Dapat nga ngayon, hindi na hearing and hearing eh. Dapat by reading and studying the Word of God, doon tumatatag ang ating pananampalataya. At doon sinasabi nga, the deeper you are driven by the Word of God, the deeper your faith will grow. Kaya nga, ang kailangan talaga ng isang mananampalataya ay ang salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos ang dapat nagpapatakbo ng kanyang buhay. Hindi na wala na tayo sa mundo, kundi itong salita na ng Diyos lang nagbibigay sa atin ng buhay, kung saan tayo lalakad, palagi tayong hihingi ng tulong sa Panginoon, hingi ng counsel o hingi ng payo. Kaya, sa salita ng Diyos, kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ay para bang baliwala ang pagiging, sinabi nga, natagpuan tayo ng ating Panginoon. Para bang dinala ka sa kaligtasan, pero wala ka namang ginawa, ano ba nangyari sa buhay mo nung iniligtas ka na? Ikaw ba ay nagpalago ng iyong pananampalataya o doon ka pa rin sa dating gawin mo? Pagka sinabing na natagpuan ka na ng Diyos, dapat nasa presensya ka na palagi ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga dyan, the deeper you are driven by the Word of God, the deeper your faith will grow. O stand for overcomer of the world. Sa 1 John chapter 5 verse 4 to 5. Tayo na yung mga overcomer of the world. 1 John chapter 5 verse 4 to 5. Sabi niya, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world. Even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Ayun na po tayo, yung mga naniwala sa ating Panginoon ng Jesucristo, ay tayo na ay nagtatagumpay. O sabi nga, nalalampasan na natin yung mga gawa dito sa mundo. Kumbaga sa dati tayong manginginom, basagulero, o chismoso, chismosa, o kung anong ginagawa mo sa mundo, binago ka na ng Diyos. Na-overcome mo na yung world. Sabi nga, dahil natututo na tayo, sumusunod sa salita ng Diyos. Alam na natin yung tama't mali. Alam na natin kung hindi kalooban ba ng Diyos yan o kalooban ng Diyos. Nagkakaroon na tayo ng pangunawa na merong salita ng Diyos na ating gabay, patnubay natin sa araw-araw. Kaya alam na natin kung saan tayo patutungo. Amen po ba? Sa ating nilalakaran dito sa mundo, alam natin na meron tayong direksyon at nagbibigay ng direksyon sa atin itong salita ng Diyos. Letter U.
under construction. Tayo po'y under construction pa. Sabi nga sa Philippians chapter 1, verse 5 to 6. Philippians chapter 1, verse 5 to 6. Sabi diyan, in all my prayers, 5 to 6. Because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Na ito ng ating buhay bilang mananampalataya kay Kristo ay isasaayos niya ang lahat sa ating buhay. Dahil meron na tayong Kristo sa ating buhay, ang Panginoong Hesukristo ngayon sa ating journeys of life natin sa mundong ito, ay tinatahak na natin ay direksyon papunta sa Panginoong Hesukristo. Nagiging, sinasabi nga na tayo ay patungo na sa kabanalan na dati sa walang kabuluhan. Amen po ba? Na kung ano ang nasimula ng Panginoong Hesukristo ng mga mabubuting bagay, ipagpapatuloy niya ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Alam nyo, meron akong verse na pinanghawakan sa Romans chapter 8, verse 28. Ayan ang palagi kong pinanghawakan. Tingnan po natin yung Romans chapter 8, verse 28. Sabi diyan, and we know that in all things God works together, works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Alam niyo, ito yung pinanghahawakan ko palaging verse sa Bible. Kung ano man pagsubok, may mga problema man ako, may mga kaguluhan mang nangyayari, ano man pandemya sa buhay, ito palaging verse na ito ang aking pinanghahawakan. Alam ko na in all things, God works together for the good of us. Siya kasi ang nagkokontrol ng ating buhay. Alam niya kung anong nangyayari. Alam niya kung anong mangyayari at mga pangyayari pa na darating. Kaya nga, lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, sabi diyan, all things work together for good. Kaya nga, lahat ng pangyayari sa ating mga pagsubok man yan, problema man yan, o kung ano man yan, para sa ating kabutihan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa mga problema, mga pagsubok o mga pandemya pa niyan, natututo tayong lumapit sa ating Diyos. Natututo tayong manalangin, natututo tayong manampalataya, tumitibay ang ating pananampalataya. Oo nga pala, sabihin na may Diyos. May salita ng Diyos na dapat nating panghawakan. Kaya nga, ito yung pinanghahawakan ko. In all things, God works together for good. For me. Siguro for you. Kaya nga, ito yung pinanghahawakan ko. Ano't ano man mangyari sa aking buhay. Alam ko, sa kabutihan ko pa rin ang lahat ng pangyayari at nangyayari. Amen po ba? Letter N stands for new creation. 2 Corinthians 5:17. Sabi nga, any man is in Christ is a new creation. All things has passed away. All things are become new. Yan po natin. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Bago na tayong nilalang. Wala na yung dati natin pagkatao. Kung noon, nagmumura ka, kung ano-ano mga ginagawa mo sa mundo, binago ka na ng Diyos. Binabago pa hanggang ngayon. Inaayos pang lahat. Sabi nga, nasa better position na tayo. Nasa better position na tayo. Inalis na tayo ron sa dating kabunduhan. Ngayon, nasa better position na tayo sa presensya ng Diyos. Well provided, well protected, well guided. Na tayo dating mga lost sheep. Ngayon, natagpuan tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Ito yung sinasabing better position na natin ngayon. Nandun yung favor, andun yung Diyos, pagka tayo na nalangin, tumutugon. Andun yung Diyos palagi sa ating tabi, na sinasabi nga na para bang yung posisyon mo ngayon ay parang
Hindi na naman parang kundi nasa Panginoon na. Parang wala nang gagalaw sa inyo. Meron ka ng Diyos. Amen? Meron ka ng tagapagtanggol sa buhay mo. Meron ka ng provider, meron ka ng nagpapagaling sa iyong mga karamdaman. Amen po ba? Kaya nga sa Ephesians chapter 4, verse 24, tingnan po natin. Ephesians 4, verse 24, sabi, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Tingnan po natin yan, no? And to put on the new self, tayo na yon, yung bago na, binago na tayo ngayon. Created to be like God in true righteousness and holiness. Noong dati, sinasabi nga si Eva at Adan, na ano ko na ito dati, na message ko na ito dati, na si Eva at Adan nagkasala doon sa Eden. Nung nagkasala sila, nawala yung dalawang yan, yung righteousness sa holiness. Amen po ba? Nawala yung righteousness sa holiness na yan. Kaya nga, itong to put on the new self, kinreate tayo ng Diyos, nilalang tayo ng Diyos na katulad niya, na righteous at saka holy. Sapagkat ang Diyos ay holy at righteous siya. Banal at matuwid ang ating Diyos. Kaya nga, dinadala ngayon tayo dyan sa righteousness and holiness na dati ay doon tayo sa mundo. Na ang nagpapatakbo na sa ating ngayon ay salita ng Diyos. Amen po ba? Na ang nagpapatakbo na ngayon ng ating buhay ay yung Diyos na naglalang sa ating buhay para ilayo tayo sa kabunduhan tungo sa righteousness and holiness. Makibukas po kayo sa atin muli sa Luke chapter 15, verse 5 to 6. Tingnan po natin Luke chapter 15, verse 5. And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Tingnan po natin, no? Yung goes home dito, ay hindi na siya muli, yung 99 sheep na iniwan ng shepherd dito, ay hindi na niya dinala ulit doon sa kawan. Pansinin po natin, when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Ibig sabihin, itong goes home, inilayo na tayo doon. So mga tupang na sinasabing mga sinners, sinasabing so-called righteous, so-called religious, inalis na tayo ng Panginoon doon. Ito yung sinasabing, and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I found my lost sheep. Na hindi na tayo, wala na tayo ron sa kawan, na sinasabing 99. Dinala na tayo doon sa tahanan, na itong tahanan ng Diyos na nanahanan sa atin ng Diyos. Sabi nga, tayo ay templo ng Diyos. Amen po ba? Nakasama na natin ng Diyos, kasama na natin si Jesucristo, kasama na natin ang Santong Espiritu. Ano pa bang masasabi mo na kailangan mo ang mga bagay sa mundong ito kung meron ka ng Diyos sa puso mo? Kaya nga, ang ganda ng verse nito, yung goes home, inalis na yung 99 doon. Kasi yung lost sheep dito, kung papansinin po natin sa verse 7, tingnan po natin sa verse 7. Ibukas po tayo sa verse 7. Sabi, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Ito yung sinasabing righteous persons. Kung papansinin nyo, sila yung mga sinners eh. Sila yung sinasabing so-called righteous. Sila yung sinasabing so-called religious na hindi na kailangan mag-repent. Kaya nga itong lost sheep neto, iniba niya ng lugar, inalis niya na sa 99, dinala na talaga sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, sinasabi nga talagang nasa better position tayo pag-uusapan natin na ang buhay natin ngayon, nasa better position na po tayo. Dahil meron tayong Kristo sa puso, meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron tayong Santong Espiritu na nagpapaunawa sa atin sa lahat ng bagay regarding our spiritual life. Letter D, doers of the word. Sabi nga, be doers of the word. Be doers of the word.
not hearers only, deceiving yourself. Sa James chapter 1, verse 22, sabi niya, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Sabi niya, no, kailangan talaga maging doers of the word na tayo. Na tayo talagang obedient na sa salita ng Diyos. Dahil inalis na tayo dun sa mundong nagpapatakbo sa atin noon. Ngayon, ang salita na ng Diyos ngayon na nagpapatakbo sa ating buhay. Amen po ba? Matthew chapter 7, verse 24 to 25. Sabi diyan, therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Kaya nga, kung tayo ay palaging nagbabasa, nag-aaral, nagme-meditate ng salita ng Diyos, kahit anong pagsubok yan, kahit anong bagyo dumating sa buhay mo, because it had its foundation on the rock. Meron tayong Diyos. Meron tayong salita ng Diyos na nagpapatibay sa ating pananampalataya at anuman dumating na bagyo sa buhay mo. Ito ang nagpapatatag sa atin, yung salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ang nagpapatakbo ng buhay na natin ng mga Kristiyano dapat ay ang salita na ng Diyos, hindi na ang mundo. Wala na tayo sa mundo sapagkat inalis na tayo ng Diyos sa mundong ito patungo sa Kanyang presensya. Ang isang bisikleta ay dinisenyo na may dalawang gulong at may dalawang pedal na pag hindi mo pinadyakan ang pedal na ito ay hindi ito tatakbo at hindi aandar. Ganun din naman ang salita ng Diyos. Pag pinakinggan mo lang ito o binasa mo lang ito at di ka naman sumusunod sa Kanyang salita, ay sinasabi nga, dinadaya mo lang yung sarili. O masasabi natin sa term na mandaraya ka. Sapagkat binasa mo lang, narinig mo lang, hindi mo naman isinagawa. Dapat doers of the word na tayo. Dapat obedient tayo sa salita ng Diyos. Dapat ang salita na ng Diyos ang nagpapatakbo ng ating buhay. Ganun tayo lumalakad dapat dito sa mundo. Ang salita ng Diyos ang nagpapatakbo ng ating buhay. Amen po ba? Ito na po yung pantapos po natin. Sa ating mensahe, dalawang uri o dalawang klase lang ng tao dito sa mundo. Yung isa, driven by the world, na ang lahat ng kaalaman dito sa mundo ay sa niyang ginagawa. Na walang puwang sa kanyang Diyos, na para sa kanya ay dito siya lumaki. Kinagisdan na niya itong mundong ito at dito na rin siya mamatay. Busy siya sa maraming bagay. Pero sa spiritual na bagay, parang isang bingi o parang isang bulag nakakapa-kapa. Ganon yung walang salita ng Diyos ang nagpapatakbo sa kanya ang mundong ito. Yung isa naman, driven by God's Word, na Diyos lang ang kanyang inaasahan, pinagtitiwalaan, pinanampalatayanan ng salita ng Diyos, ang tanging gabay niya sa araw-araw na kanyang buhay. Ganon dapat ang mga Kristiyano, na dapat nagsasaliksik ng salita ng Diyos, na dito sa salita ng Diyos, ito yung nagpapatakbo ng kanyang buhay. Amen po ba? Ikaw ba na nakikinig at nanonood ngayon? Sino ba nagpapatakbo ng buhay mo ngayon? Ikaw ba ay driven by the world o driven by God's Word? Dalawang uri lang ng tao rito sa mundo. Yung isa yung lost, yung isa yung found. Saan ka ba dyan? Ang salita ba ng Diyos ang papatakbo ng buhay mo ngayon? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Ama, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin na maalaman kung sino po yung lost, sino po yung found. Maraming po salamat po Diyos, pero nag-akay sa amin patungo sa inyo, Diyos.
kaming ligaw, na dinala kami sa harapan ng Panginoong Jesucristo, nagsisi ng aming mga kasalanan, na nampalataya sa Kanya, na ibinigay niya ang Kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin lang ang aming mga kasalanan. Marami po salamat, Panginoon, at isa kami sa natagpuan po ninyo, dakilang Diyos. Isa kami ngayon, O Diyos, driven by your word, Panginoon, na sa aming paniniwala at pananampalataya, kayo lang dapat naming asahan sa mundong ito, wala na pong iba. Maraming lumalakad sa mundong ito, O Diyos, na walang Kristo sa puso, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na gamitin niyo po kaming mga taga-akay, Panginoon, sa mga taong itong mga naliligaw, O Diyos. Dalhin po namin sila sa inyo pong harapan, Panginoon. Ipaunawa, ipakilala kung sino ba itong Jesucristo ito na pako doon sa krus ng Kalbaryo, na ibinigay ang Kanyang buhay para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Naway, Panginoon, sa mga makakasalamuha po namin, mga makakausap po namin mga tao, O Diyos, buksan niyo po ang kanilang puso, Panginoon, na yung wala pa pong Kristo sa kanilang puso. Dalangin ko po, O Diyos, na tanggapin nila ang ating Panginoon bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Patuloy, O Diyos, na kami po'y dumudulog sa inyo, O Diyos, maraming mapapahamak, O dakilang Ama. Gamitin niyo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin, O Diyos, na natagpuan po ninyo upang ipakilala ang aming Panginoong Jesucristo sa kanila. Maraming mapapahamak, O dakilang Diyos, aming mga kapitbahay, aming kaibigan, aming kamag-anak, aming mga kapatid, O Diyos, na wala pa po kay Kristo, dakilang Ama. Dalangin ko po, O Diyos, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin upang ipahayag ang kaligtasan, ipahayag ang mabuting balita, O Diyos, na si Jesucristo lang ang talagang tagapagligtas ang kailangan ng mundong ito, O Diyos, sa ngayon, O Diyos. Marami po salamat, O dakilang Ama, sapagkat meron po kaming Kristo, nagbibigay buhay, nagpapaalala sa amin ang buhay na may kaganapan, na buhay na walang hanggan, na buhay na patutuo, Panginoon, na kayo nga po ang Diyos na gumawa at naglalang sa amin, wala na pong iba, O dakilang Ama. Wala po kaming sasambahin, O dakilang Diyos, kundi kayo lamang, O dakilang Ama, papupurihan, pasasalamatan at paglilikuran po namin habang kami po'y nabubuhay. O dakilang Ama, naway Panginoon, tumatok po kayo sa puso ng bawat isang mga mananampalataya po ninyo. Gamitin po ang bawat isa sa amin upang ang mga tao na nagpapatakbo, driven by the world, ay maakay po namin patungo po sa inyo, dakilang Ama. Sa inyo ko na po, Diyos, pinagkakatiwala ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, turuan kung paano po namin haharapin yung mga taong ito, Diyos. Bigyan niyo po kami ng wisdom na nagbumula po sa inyo, dakilang Diyos, upang ipakilala po sa kanila kung sino ba itong Jesucristo na napako doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin lang ang aming mga kasalanan. Marami po salamat, O dakilang Diyos, sa mensahe niyo pong ito, dakilang Ama. Patuloy na makapangyari po ito sa aming buhay, O dakilang Diyos. Muli, Ama, papurit, pasalamat ay sa inyo lang, kasama ng inyong pong Santong Espiritu na siyang pumatnubay sa amin habang ipinangangaral ang inyong pong mga salita. Ito po muli ang aming dalangin sa tanging pangalan po lamang po ni Jesucristo na aming pong Panginoon at siyang nagligtas sa aming buhay. Amen, amen, amen.